Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang naghahanap ng paraan para dagdagan ang kanilang kita. Mula sa online selling hanggang freelancing, side hustles ang isa sa mga solusyon para mas mapabuti ang financial situation ng bawat pamilya. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maraming Pilipino ang naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Bukod sa full-time work, patok ngayon ang iba't ibang side hustle gaya ng online selling, freelancing, content creation at home-based services. Dahil mas accessible na ang digital platforms at social media, mas dumarami ang opportunities para kumita. Ngunit sa dami ng options, mahirap malaman kung alin ang pinaka-practical na pwede talagang subukan. Sa tulong ng isang eksperto, alamin natin kung ano-ano ang mga side hustles para sa extra income. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At kaugnay niya, makakasama natin si Ms. Karen K. Bulan, isang financial expert para pag-usapan kung paano nga ba mas mapapalaki ang kita at paano gagawin sustainable ang mga side hustles. Ayun. Ma'am, good morning po. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Pwede mo bang explain sa amin yung konsepto po nitong side hustle? Parang sa Tagalog lang po, itagalogin lang natin. Ang tawag sa kanya is racket. Ayun, Yan. racket. Ayan, Oo. para in layman's Gusto ko yan. term. Gusto ko yan. So, ang difference niya naman sa regular job is hawak mo yung oras mo. So, 8 to 5 papasok ka and then ano gagawin mo the rest of the day. So, depende kung punta ka sa side hustle mo, racket ka, depende kung ano yung skill na you can contribute to your clients. Ayan. Okay, so paano to, how will this contribute sa financial planning, itong side hustle na ganito? Right now po kasi sa Pilipinas, hindi na sapat yung isa lang yung source of income mo. And ang side hustle or racket, yan yung nagbibigay ng financial breathing room sa atin. For example, hindi mo pa complete yung emergency fund mo. So yung regular job na income mo, yun yung para sa needs mo. And then the side hustle income, yun yung nagbubuo ng dream goals mo or fund mo for your emergency fund, for your goals. Even for your travels, Yes. pwede ka rin dun kumuha. So, ang dami na kasi ngayon, online, pwede rin naman yung mga services na Yes. ino-offer natin. So, ano-ano ba yung mga pinaka-accessible at pinakamadaling gawing side hustle po? O racket? Oo, Ang racket. pinakamadaling racket talaga is kung ano yung passion mong gawin, ano yung Yan. skill na meron ka. If for example, marunong ka mag-edit ng videos, marunong ka mag-host, or meron kang mga ibebenta, declutter ka sa bahay. So, it can also be a side hustle. Okay. Well, from your perspective, ano yung mga common mistakes na nagagawa ng karamihan pag kumukuha sila ng racket? Kasi yung iba, mga kilala nagsisimula ko, pa lang. rumakit. So, nangyari, ay, parang mas okay na ako dito. Iniiwanan yung trabaho. Doon sila sa Agad-agad. racket. Oo. So, paano yun? Anong mga... Ayan, ang pinaka-umpisa po, ang number one mistake talaga is lifestyle creep. Nako. So, Lifestyle creep. grip, okay. Yes, yung parang pag may extra ka, deserve ko naman to. Ayan. Ayan na yung mga deserve. Teka lang, parang sobrang affected si Joshua. Nasaktan siya. Puro na lang award, reward. Sorry. Tapos, Kasi sige, go. ang pinaka-cause naman nun is nababurnout ka. Pagod Sobrang ka. pagod, kaya Okay. mo nasasabi yung Deserve ko to. So, dapat i-balance natin yung regular job natin at yung side hustle. Mag-set lang tayo side hustle ko, 7 to 9 p.m. lang talaga. Wala nang extension to. So, para hindi ka mapagod. So, kailangan magpahinga para hindi ka gumagawa ng ikagagastos mo. At saka alam mo kasi ang hirap ngayon, ang dami na online, pwede ka lang bumili. Oo. One click away, pwede ka nang, order ako ng ganito. Oo. Order. Yeah, anong pwede mo maibigay na tips sa mga ganyan, yung mga ganyan mga impulsive? Sino ba yung mga ganyan? Mga ganyan. Si Joshua, ganyan impulsive eh. Impulsive buyers, alam mo yun na, rumakit nga, tapos dahil alam Napunta nila rin na yung merong napunta rin yung pinang-racket Oo, mo. dahil dun merong sa... extra kita, tapos nagiging impulsive sa mga bagay-bagay. Ano yung dapat na Kapag tinatandaan? ganito, kailangan mong pahirapin yung process ng pag-check out. For example, tanggalin mo yung credit card mo dun sa online shopping platform para may time ka na, okay, isipin ko muna, ililink ko ba ulit yung card ko dito?
para i-check out ko to. So, pahirapin mo yung process ng pag-check out mo kung yun yung pinaka nagiging problem. Eh, paano kung yung mismong platform? I-delete! Gigil na gigil. Uninstall! Saan ka? Sinisend Paano ka kung ba ng, i-check out mo na to. Oo, paano kung yung mismong platform ang nagbibigay? Wala kang card. O, eto, meron kami, hindi ko na masabi tuloy. Meron kaming pay later. Pay later. Ganyan. O, paano yung ganon? Uninstall. Uninstall. Kung wala ka Uninstall mo na talagang yan. Okay. discipline sa sarili, I think uninstall na lang muna. And then, eventually, install mo kapag may kailangan. Ayun. At para naman po Alam sa mo, mga first disiplina timers. talaga yan. Yes. Para naman sa mga first timers na gustong subukan itong side hustle, itong racket, ano yung mga tips o yung mga practical na dapat na paalala na dapat nilang tandaan? First tip is start with what you have. So, wag nating hintayin yung perfect time na, sige, magsa-side hustle ako pag may bago na computer. Ayan, Or oo. next time na pag may camera na ako, mag-content creator naman Okay. ako. So, start with what you have. Many content creators, nag-start camera lang ng phone nila. Or kaya, mag-hosting. Wala pa kasi ako magandang damit eh. Next time na lang. Okay. Pero, Pwede humiram. yan, Oo. mag-rent. Ukay, And then ukay. eventually, pag okay na, scale up, then scale up na. Yes. Yun. You can scale Oo, up. pero kapag marami ng pera, hindi naman mag-a-upgrade agad ng paano, lifestyle. paano pag marami ng pera? Yan, paano? Ano ba yan? Hindi, dapat din nag-upgrade ang lifestyle agad-agad. Yun, Oo, okay. Dapat ano pa rin, kung ano yung kaya mo naman na ngayong gawin, or like yung mga dating disiplina tayo, baka naman sobra-sobra naman. Oo. Porket kaya ko na, bilhin ko to. Oo, ganon. Yan na. On that note, maraming salamat po Thank you sa mga po. advice po sa amin, Miss Karen Thank you, K. Miss Karen. Bulan. Thank you po.